Ang araw na iyon, ang laban ng sophomore engineering team na kinabibilangan ni Ricky at ng team ng mga junior engineering na barkada naman ni Ronan. And Laurel was supposed to be there cheering for Ricky and his team hanggang sa maubos ang tinig niya. Pero sa halip ay naroon siya sa tapat ng bahay nila, naghihintay kay Ronan, araw ng Sabado. Kinuha niya mula sa coral pores ang face powder at tiningnan sa salamin ang pawis na naramdaman niyang nanunulay sa noo niya. Pinahid niya iyon ng panyo niya. Pagkatapos ay sinuro niya ang mukha sa salamin. Her hair brushed for perfection. Her makeup nicely done, but of course 1 hour ba naman siyang nasa harap ng salamin. Sa totoo hindi naman niya balak magpaganda ng lubusan. Sino ba naman ang makakasama niya para magpaganda pa siya ng husto? Ang baduy lang naman na si Ronan. Pero hindi niya mapigilan ang sariling huwag mag-ayos. Kahit paano ay hindi niya gustong mapintasan siya sa okasyong dadaluhan, if only for her self-satisfaction. Namili pa siya ng sa tingin niya ay bagay na damit sa okasyon. Gusto niyang mag-retro ng ayos. So she closed her collar empire cut haltered miniskirt. Nagsuot siya ng itim na net stockings at isang collar-collared sandals na 2 pulgada ang taas ng takong. Her hair fly-away style. Perfect. Natitiyak niyang siya lang ang ganoon ng ayos sa dadaluhang kasal. Nang masiyahan na ibinalik niya sa pores ang face powder. Pagkatapos ay inangat ang braso at tiningnan ang Gucci wristwatch. Kumunot ang noo niya. 5 minutes nang late si Ronan. Inaasahan niyang mas maaga pa itong darating sa pinagkasundoang oras dahil ganoon ang mga gentlemen. Pero naalala niyang hindi nga pala gentleman ang kadate niya. Mapapatawad niya kahit na malate si Ronan basta banit itong sasalubong sa kanya. Pero duda siya roon. Mukhang wala sa bokabularyo ni Ronan ang salitang neat. At lalo sigurong wala sa bokabularyo nito ang salitang formal dress. Dahil hindi pa niya nakita ang ganoon ito. Oh well, kailan lang naman sila nagkakilala? Paano naman niya malalaman kung paano talaga itong manamit? Umaasa na lang siya na sana'y pinagupitan na nito ang halos umabot sa balikat na buhok para magmukhang formal at hindi yung itinatali sa likod. At sana rin ay hindi nito suot-suot ang purple booked sneakers nito. Sabay ng pagbuntong hininga ay lumakad siya patungo sa swing sa gilid ng bahay. Idinuyan niya ang sarili roon. Naiinip na siya. At umusal lang panalangin sana'y huwag na nga ring dumating pa si Ronan. Hindi niya maisip kung ano ang kalalabasan nila na magkasama sa buong okasyon. At noon lang niya naisip na baka ma-out of place siya sa suot niya. Tama sigurong siya lang ang may ganoong ayos sa pupuntahan. Pero saan ba ang kasal? Saan ba lalo ang reception? Disenteng lugar ba ang pagsasamahan sa kanya ni Ronan? She hadn't talked to him all week. Simula nang magpalitan sila ng notes. Akala mo kung sino? Aniya sa sarili. At muling naalala ang sinulat ni Ronan. I have absolutely no desire to get romantic with you. Talk about your monumental ego. Pag-uulit niya sa isipan sa sulat na iyon. At ang bastos, bold letters pa. Napahigpit ang hawak niya sa purse niya. Nagpupuyos ang dibdib niya kapag naaalala iyon. Wala pang voice na nagsabi sa kanya ng ganoon. Kasama na rin ang iba pang insulto nito simula nang magdagpo ang landas nila. No one had insulted her in her whole life. At wala kahit bahagyang karapatan ng lalaking iyong gawin sa kanya iyon. Tapos heto at makikipag-date siya sa lalaking iyon? She groaned. Kung hindi lang dahil sa jeep ng kuya niya. Nasa ganoon siyang pagpupuyos nang marinig ang paghihinto ng sasakyan sa tapat nila. Mabilis niyang tinungo ang gate upang mamangha lamang sa nakita. Tow pick up? Parang gusto niyang panlambutan ng tuhod. Tow pick up ang sasakyan nila papunta sa kasal. Sa Manila? Oo nga't wala sa likod ng pick-up truck ang boom at chain block. Pero ganun pa rin yun. Nakaprint pa rin sa gilid ng kalawangin ay marungis pang pick-up truck ang pangalan ng talyer. Hindi iyon mapapagkamalang Estrada o Mazda. Bumukas ang pinto ng pick-up at lumabas doon si Ronan. Wala ka bang sasakyan maliban dyan? Salubong agad ni Laurel dito. High pitch. I could have used my Ferrari, pero malayo ang bahay namin dito. Sagot ni Ronan bagaman nabigla sa iritasyong nasa mukha ng dalagita. Isinara ang pinto ng truck at humakbang palapit. Ferrari?
Ulit ni Laurel sa naiinis na tono. Yeah, sure, Ferrari ha? She rolled her eyes. Kapag kuway natigilan, hinagod niya ng tingin ng binata. At tuluyan ng lalambot ang mga tuhod niya. Agad siyang napahawak sa gate para sa suporta, habang ang isang kamay naman ay nakahawak ng mainam sa dalang purse. Dahil kung hindi, tiyak niyang dudulas iyon mula sa kanyang kamay. Dahil sinagot yata ang panalangin niya. Hindi nito itinali ang buhok sa likod. His dark shaggy cat hair was collar length at nakalugay. At nilalaro ng mabining hangin ang buhok nito. And gosh, the guy is sexy. Hindi niya gustong aminin iyon pero iyon ang totoo. Then she saw the not so dark shades. Hindi niya alam kung anong layo ng pagsusuot nito niyon pero bagay dito. Again she gave him that. Naka baby yellow long sleeve, may maliit na tatak na AX sa may bulsa. Not the real McCoy of course, at nakapaloob sa black-brown slacks. Mabilis na bumaba sa sapatos ni Ronan ang mga mata ni Laurel. She breathed a sigh of relief nang makita ang pares ng black leather shoes na suot nito. She forced a faint smile nang mapansin ni Tiger na nakaprint sa necktie nito. He looked very handsome all dressed. At aaminin niya sa sarili na pwedeng model si Ronan sa kahit na anong men's cloth. Nagkamali siya ng akala rito. Nasa vocabulary rin pala nito ang salitang neat at formal. O ano? Bakit para kang nakatuka ng ahas dyan? Pumasa ba ang ayos ko sa pamantayan mo? Agad na napatingala si Laurel. Nahuli siya ni Ronan sa ginawa niyang pagsuri dito. At hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang binata para ituring na compliment ang ginawa niya. Itinaas niya ang braso at sinulyapan ang relo. You're almost 15 minutes late. Kanina pa ako naghihintay rito. Tinaraya niya ang boses kasabay ng pagtaas ng kilay. Sorry, may hinila pa kasi akong sasakyan, Anito. Sorry? Tama ba ang narinig ko? Ani ni Laurel na hindi pa rin naiibaba ang pagkakataas ng kilay. So, alam mo palang gamitin ang salitang yan ha? Pero alam mo ba ang ibig sabihin nun? Are you picking a fight? Hindi makapaniwalang itinaas ni Ron ang dalawang kamay. Inalis ang shades at ipinasok sa bulsa ng polo shirt. If you do, postpone it. Wala tayong oras dyan, okay? Tara na at baka traffic ay malay tayo. Inilahad nito ang kamay sa kanya. At ano ang ibig sabihin yan? Aniya at tinitigan ang naghihintay na kamay ni Ronan. Kung ayaw mo, wag mo. Naasar na wika ni Ronan at binawi ang kamay. Mabilis itong nagtungo sa sasakyan at binuksan ang isang pinto para sa kanya. Pagkatapos sumakay na ito at in-start ang makina. Lihim na natawa si Laurel. Ngayon lang niya nakitang naasar si Ronan. Napahiya sa pagtanggap ng akayin siya nito. Gentleman din naman pala. Mabilis siyang sumunod sa sasakyan. I'm sure, inimagine mong Ferrari itong sinasakyan natin. Shimak nang tumatakbo na ang tow truck. Hindi sumagot si Ronan. Magkasalubong ang mga kilay nito habang tutok ang mga mata sa kalsada. Bahagyang binilisan nito ang pagmamaneho. Dahil bumilis ang takbo, nahulog mula sa dashboard ang isang lata ng soft drinks. May bahagyang natira pa sa lata ng soft drinks at natalsika ng bahagya ang binti niya. Tingnan mong nangyari, natapunan ako. Nanggigigil na wika ni Laurel. Sorry, but he didn't sound very sorry. May tissue dyan sa compartment. Agad namang binuksan ni Laurel ang compartment. Nakita niya ang tissue na kasama ang mga tool na puro grasa. Yaks! Nilingon niya si Ronan. Thank you sa tissue ha. Hindi pinansin ni Ronan ang sarcasm sa tinig niya. Dinukot nito sa bulsa na suot ng pantalon ng isang panyo. Walang lingon-lingon na inabot iyon sa kanya. Thanks! Mahinang anas ni Laurel at dinampian ang nabasang net stockings. Iyon ang huling salitang naiwan sa loob ng sasakyan. Nakakapagtakang natahimik silang dalawa. Si Laurel naman ay walang maibangong topic na pwedeng pag-usapan. Makalipas ang isang oras ay nilingon siya ni Ronan. Hindi mo ba ako babatiin? He asked, putting an end to the awkward silence. Napakunot ang noo ni Laurel. Birthday mo ba? Ibinalik ni Ronan ang mukha sa kalsada. Laurel saw him wince. Pagkatapos ay hindi na nagsalita pa.
Birthday mo nga ba? Ulit niya rito makalipas ang ilang segundo. You damn well know it's not my birthday. Ronan snapped. What I mean is, humugot ito ng malalim na paghinga. Nilingon siya nito at sa mahababang tinig ay, how do I look? And at the same time he wondered why it was so important for him that Laurel should be impressed of the way he looked. Wala naman sana akong pakialam sa mga ganoong maliliit na bagay. Hindi napigilan ni Laurel ang mapatawa ng malakas. Anong nakakatawa? Muling umahon ng inis kay Ronan. Forget it. Kalimutan mong nagtanong ako. Pinigil ni Laurel ang sarili. Hindi niya intensyon na galitin si Ronan. Hindi niya lang akalain na itatanong nito ang bagay na iyon. You know, what's wrong with you? Ani ni Ronan na sandaling sumulyap sa kanya bago agad ibinalik sa daan ang tingin. Akala mo kung sino kang maganda. Tumaas ang kamay ni Laurel at tinakpan ng palad ang bibig ni Ronan. Ano bang klaseng halimaw ka't hindi ka na nauubusan ng litanya? She said grinning. Alam kong maganda ako at alam kong alam mong maganda ako. Pakariin-riin niya sa salitang maganda. And Ronan wondered why she didn't sound conceited. Kapag kuway na tuon ang kamalayan nito sa samyo ng pabango mula sa palapulsuhan ng dalagita. Akmang aalisin ni Laurel ang kamay sa bibig ni Ronan, hindi niya kayang tagalan ng init ng paghinga nito sa kanyang palad. May pakiramdam siyang tila iyon asero na bubutas sa palad niya. Subalit naunahan niya si Ronan sa balak niya. Hinawakan nito ang kamay niya at kung imahinasyon man ni Laurel, she felt his lips press on her palm. And she wasn't even sure kung napalakas ang pagsinghap niya dahil lingon siya nito and stared at her for what she thought was a lifetime. Unti-unti ay banayad na hinila ni Laurel ang kamay. Watch out! Baka maaksidente tayo! She croaked. Ibinalik ni Ronan ang atensyon sa manibela at daan. Hindi ito nagsalita. 2 linya ang nakaguhit sa noo. You look great. Ani ni Laurel sa sinserong tono makalipas ang mahabang sandali. You're so handsome really. A faint smile of admiration was on her lips. Nilingon siya ni Ronan and she saw the breaking of a smile on his lips. At kung paanong hawiin ang ngiting iyon ang linya sa noo nito. Well, you too, mahinang tugon nito. Banayad na hinampas ni Laurel sa braso si Ronan. Handsome din ako, ganun? Ronan grinned. You're gorgeous and you look fabulous with that retro dress. And you're right, his voice husky. Alam kong maganda ka. Panatag na sumandal si Laurel. Walang pakialam kung amoy grasa o kalawang o kung ano pa mang amoy mayroon ang loob ng pick-up. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magtagpo ang landas nila ay may sinabi si Ronan na ikinasasaya ng puso niya. Hindi naman ganoong kainip-inip ang kasal. Madali rin namang natapos. Nasa VF Homes Parañaque nakatira ang Tio Jerry ni Ronan at doon na rin ang venue ng kasal at reception. Isa iyong simpleng garden wedding at ang mga bisita ay wala pa yatang 30. Nagulat pa nga si Laurel nang makitang hindi na naman pala bata ang mga ikakasal. Nasa mid-40s na marahil ang groom at bride. Dad, Ma'am, meet Laurel. Pakilala ni Ronan sa dalaga sa mga magulang. Kinamayan ni Rigo ang dalaga. Nice meeting you, Laurel. Wika nito at agad na tumaas sa mga mata kay Ronan habang si Lacey ay hinagkan sa pisngi ang dalagita. Mag-usap muna kayo mga babae riyan at kakausapin ko lang itong anak mo, sweetheart. Hinawakan ni Rigo sa braso si Ronan at hinila sa isang sulok ng bahay. Who's that girl? Dad. Nag-usap na tayo, Ronan. Naroon ang babala sa tinig ni Rigo. No girls, no dates until... You can check my school records, Daddy. Talk to the dean. Nakabawi na ako, promise. Wika nito na nagkamot ng ulo. At nang akmang magsasalitang muli ang amay inunahan ni Ronan. Alright, Dad, listen. At sinabi niya sa ama kung bakit isinama niya si Laurel at kung ano ang usapan nila. Ronan, why? Dad, look. Ayokong sumama sa Lola Fe sa cruise. At hindi ko masasabi sa kanya iyon nang hindi sasama ang loob niya. Ganon din si Art, kaya napagkasundoan namin ang pustahang ito. Umiling si Rigo.
Hindi malaman kung magagalit o matatawa. Alam ba ng dalagang iyon ang pustahan niyo ni Art? He shrugged. Sasabihin ko, anyway, one day din lang ito, Dad. After today, we'd just be nodding acquaintances. She's from high school department. O ayan na ang mami at si Laurel. Ano naman yung ipinag-uusapan yung mag-ama? Si Lacey. Pakainin mo na si Laurel, Ronan. Rigo, hinahanap ka na ni Jerry. Sinulyapan muna ni Ronan ang ama bago nginitian si Laurel at hinawakan sa kamay. Gusto mo nang kumain? Okay lang. Kibit balikat niyang tugon. Nang biglay humigpit ang hawak ni Ronan sa kamay niya, ipinagsalikop ang mga daliri sa daliri niya and pulled her closer. Have you forgotten rule number 3? Mula sa kung saan ay umahon sa isip ni Laurel. Gusto niyang isatinig iyon. And what the hell is rule number 3? Sagot naman ng kabilang bahagi ng isip niya. At hindi niya gustong mag-aksaya ng panahong isipin kung ano nga ba iyon. She found out she liked her fingers twined with his. Here they come, anas ni Ronan. Kasama ng mga bagong kasal ay ang Lola Fe nito. At sa tabi ng matanda ay ang pinsang si Arthur. May kaakbay na babae na marahil ang edad ay hindi nalalayo kay Ronan. They who? Kunot ang noong tanong ni Laurel. Subalit ni hindi siya narinig ni Ronan na napabulalas nang makilala ang kasama ni Arthur. There's no way. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.